Napakaganda ng ating pagbasa ngayon, lalo na sa ating Ebanghelyo. Ito'y binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng puso, kababaang loob ng isang tao, lalo na sa kanyang paggawa sa kalooban ng Panginoon. Maitanong nga natin sa ating sarili, ano ba ang mga bagay na nakakasira sa ating kalooban, sa ating pagkatao, lalo na sa ating relasyon sa Panginoon? Ito'y ating naririnig sa ating mga pagbasa. Sinasabi ito ni Jesus ang lahat. Kaya, dahil sa unang pagbasa, ang sabi dito, ipinakita ang biyaya mula sa Diyos at kung paano nito inilalaan sa mga taong tapat sa Kanya, sila ay gagantimpalaan ng Panginoon. Kaya, suriin natin ang ating mga puso, suriin natin ang ating sarili. Dahil ang ating salmo, ang sabi nito, ay nagpapahayag na ito ay ang pananampalatayay at pagtitiwala sa Diyos na ang tunay na kagalakan ay matatamo lamang sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya gawin natin. Alam nyo, sa makatuwid, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, na ipapakita natin ang tunay na pagtanggap ng biyaya mula sa Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban ay nagbibigay sa atin, nagbibigay daan sa atin upang maging tapat at malinis ang ating mga puso at kalooban tulad ng ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyo. Alam nyo, para kay Henry Nouwen, ang tunay na kagandahan at halaga ng isang tao ay nasa kanyang kakayahang tanggapin at mahalin ang sarili pati na rin ang iba sa ilalim ng grasya ng Diyos. Siyempre, itinuturo ni Henry Nouwen in his book Embracing the Inner Self, Henry Nouwen's teaching on spirituality, na higit sa anumang panglabas na anyo ang ating tunay na halaga ay matatagpuan sa ating kalooban kung paano tayo lumago sa espiritual na buhay. Binibigyang diin niya na ang tunay na kagandahan ay hindi sumasailalim sa pisikal na anyo, kundi ang katangian ng puso, ang pagiging tunay at ang pagkakaroon ng isang malalim na personal na relasyon sa Diyos at pagiging totoo sa sarili. Ang konsepto ng inner self ay mahalaga sa kanyang mga turo. Ang pagtuklas at pagyakap dito ay nagpapahintulot sa atin na lumago sa pag-ibig, sa pagkakaisa sa iba. Ipinapakita rin dito ang kahalagahan ng personal na pagpapahalaga sa kalooban at kung saan nagsisilbing pundasyon para sa mas malalim at makabuluhang relasyon, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa kapwa at sa Diyos. Sinasabi nito ni Henry Nouwen sa kanyang libro that we should cultivate and nurture the values, especially in taking care of our inner self. Kaya suriin natin, katulad ni San Agustin in his teaching, na maaari tayong lahat nating mga ginagawa ay ang Diyos ay magagalak kung tayo'y mayroong pagpakumbaba ng ating sarili. Saint Augustine tells us na kung tayo ang ating puso ay pinapaubaya natin sa Panginoon at ginagawa natin ang Kanyang kalooban, ay maranasan natin ang kapayapaan, pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon. Saint Teresa of Calcutta, ano ang ginagawa niya? She loved. Nagmamahal lang naman siya. She gave compassion to the people, especially for those unlovable. Mas lalo pa niyang minamahal itong mga klaseng taong to. Kung ginagawa natin ito, katulad ng salmo, maranasan natin ang pagmamahal, ang biyaya ng Panginoon na ipagkaloob sa atin kung ginagawa natin ang Kanyang kalooban. Amen.